Nasabi po ni Ching kanina na may mga pumupuntang um, sightseeing ng mga ng mga taga-insurance company. That normally happens po doon sa mga warehouse, yung mga industrial, or yung mga resident outside ng village and subdivision. Yung pong sa atin, yung proposal generator natin, yung program na yon specific for within the subdivision and mga condominium units, hindi na po kailangan puntahan. Ang kailangan lang po natin is mag-send tayo ng picture. Yun lang po yung in lieu. So pag hindi po kayo nag-send ng picture, pupuntahan yung bahay. Kung ayaw nyo puntahan, mag-send na lang kayo ng picture. Yan, thank you po, Sir Mars. And then, ito naman po yung sa location. Yan. So, exposure and boundaries naman po, tinitignan din ng mga insurance company kung minsan kung ano po yung nasa harap ng bahay ninyo, baka mamaya is fire hazard naman or sa left, right, or basta po nakapaligid po sa bahay ninyo. Tinitignan din po yan. And then, um, hindi din po gaano or hindi din talaga ina-allowed na kumuha ng fire insurance kapag yung area po ninyo is wala pong ilaw or walang kuryente. Kasi 'di ba usually sa mga ganon is ang ginagamit nila is mga kandila or mga lamp. So yun po is mataas po yung hazard ng fire. Also sa yung mga light materials na gawa na bahay, mga kahoy, ganyan po. Hindi din po siya insurable as of now. And then yung mga public market blocks, yung mga malapit din po sa palengke, hindi din po siya insurable. And then yung exposed to entertainment or amusement establishment is hindi din po since iba-ibang tao po yung pumupunta, 'di ba? Mataas po yung hazard. And then yung area exposed to extra hazardous operation or processes is hindi din po. Yan. So kung ano-ano po ba yung mga pwede nating ipa-insure? Sabi ko nga po kanina, pwede pong ipa-insure ang ating mga leasehold improvements and then mga machinery and equipment, contents or office equipment and stocks. So ayan po, kung meron po kayo ngayon nakikitang mga client na kailangan po ng fire insurance, pwede nyo na po sila i-tap and then we can help you naman po with how to assist your clients po. Yan. So that's all. Welcome, Sir Marvin Chua, for the car insurance po. Ma'am, sorry, may question lang Baka regarding may fire. questions. Regarding sa fire, let's say for example, yung bahay is meron siya sa ground floor nila na maliit na tindahan. So, yung mga tinda ba doon sa tindahan are insurable or hindi siya? Yung sabi nga po kanina ni Sir Mars, ang hindi po siya pag sa residence, pag may sari-sari store, hindi pa po siya pwedeng i-cover. Papasok siya as commercial, and then pwede mong ipa-insure yung mismong stocks. Pero kung mura lang naman yung stocks, halimbawa mga Sari-sari halagang store lang talaga. 50,000, 100,000, medyo hindi na yan pwede rin, pwede. Depende nga, baka naman yung 100,000 mahal, di ba? I mean, mahal na doon sa may-ari ng tindahan. Pwede siyang ipa-insure. It would just cost additional premium. Ang gagawin ng insurance company dyan, titingnan paano ba yung management nila ng stock. Kasi kung nakatambak lang yan, baka hindi yan tanggapin. Pero kung merong proper way or custody ng mga paninda, minsan chinecheck din nila meron ba mga fire extinguishers, meron ba silang mga, kumbaga nagiging sigurista yung mga insurance company. Pagka binisit, definitely isa site visit yan. Titingnan nila kung anong itsura nung stock room. So, depende. Halimbawa, a good example would be sa province, uso yung bahay yung taas, tapos grocery yung baba. Di ba? Nakakita na kayo ng ganun. So ngayon, yun, insurable yun, but not as residential. That would be a commercial insurance. Yung stocks, pwedeng ma-insure. So gagawin doon, bibisitahin, ano ba yung normal stocks nito? Baka naman LPG tank yung binibenta, medyo malabo yon. Pero kung halimbawa yung grocery lang talaga,
titingnan paano ba yung first yung parang paano ba yung may iwasan yung sunog. Yun, titingnan nila. Kapag satisfied sila, may fire extinguisher, okay yung fire extinguisher, maganda yung pagkasalansan ng mga stocks, wala naman masyadong hazardous sa mga binibenta, yun, tatanggapin siya for an extra premium. Okay, Okay. sir. Yung prospect ko kasi is parang ano lang siya. Di ko nga alam kung registered yung tindahan nila. Pero sobrang liit lang niya na. Parang mini sari-sari store. However, naka-hold lang siya ngayon kasi possible din ba yun sa history? Yung mga paligid niya nasunog na eh. So, kino-consider din yan doon sa yung sa rates na. Oo, possible yan. Kasi yung nasunog na area, may record din kasi yung mga insurance lalo na kung malalaki yung naging sunog. Kasi makikita naman nila yan dyan. Titingnan nila yung, kaya nga nagsisend tayo ng photos ng ano yung nasa harap ng bahay, ano yung nasa kaliwa, ano yung nasa kanan. Kasi most likely, kung madaling masunog yung kaliwa, likod, and kanan, most likely hindi yan tanggapin. Pero hindi tayo sure kasi hindi naman tayo insurance company. Sila yung nag-a-assess niyan. So my suggestion is ipasa pa rin natin, pa-approve natin sa kanila kasi baka mamaya tayo magsabi, ay hindi na yan insurable. Pero pwede naman palang i-approve, 'di ba? Ang sure lang tayo sa ngayon na hindi insurable is yung mga class B. Yan, hindi talaga yan insurable. For the rest, ipa-approve natin. No? So, ganun siya. Okay, sir. Kasi medyo dikit-dikit yung area. Tapos, yun, susunog. Although, meron na nakapag-insure sa kanya before na insurance company, yun nga lang, nagsara na. So, So, kaya pala siya tinanggap. baka pare-pare sila magkakapit-bahay ng same ng Like I insurance. said, kasi pwede kasing, minsan hindi natin alam na, okay, parang possible to ma-disapprove. Kaya lang, minsan, kung may isang insurance company na tumanggap dun sa area na yon, ang suggestion ko, tinanggap. For example, pinicturan, pumasa dun sa insurance company, kinover siya. My suggestion is, yung mga katabi, ipa-insure mo na kasi parang the floodgates has open na tinanggapan na siya ng insurance company. Ayun. So opportunity yun for you. Pero hindi mo yun malalaman kung hindi mo ipapa-approve. Diba? So ayun. Yan. So, thank you po, Sir Si Ate Martin. Winnie meron natang gustong sabihin. Just to add lang, sa experience ko naman, congested areas laging decline sa akin eh. O yan. Kahit na concrete yung ano, pero pag ano nila, halimbawa, Sige. Tondo area is definitely out na yan, hindi siya kasama. Oo, prone sa fire kasi yung ano. Usually pag congested, ayaw nila talaga. Ayan. So, I think isa din pong kailangan nating maintindihan pagdating sa fire insurance is yung magkano yung amount na i-insure. Kasi baka mamaya po, yung clients nyo nakatingin lang doon sa premium na babayaran. Pero alam naman po natin sa fire insurance, meron tayong tinatawag na average clause. Anong ibig sabihin po nun? For the benefit po ng hindi pa or first time siyang marinig, ang ibig sabihin po nun, halimbawa, yung bahay, ang halaga ng bahay is 10 million. Pero para makatipid, pina-insure mo lang ng hindi 10 million. Pina-insure mo ng 5 million. So ano pong tawag doon? Over-insure or under-insure? Under-insure. Magkano po yung under-insurance niya? 5 million, which is how many percent of 50%. So 50% under-insure siya. Kailangan po maintindihan ng client ninyo kapag 50% under-insured yung bahay niya. Let's say, total loss, nasunog, wag naman sana. So magkano po ang makukuha ng client? Ang binayad niya para sa 5 million coverage pero 50% under-insured. O magkano po ang makukuha ng client? 10 million, 5 million, o 2.5 million? Ano pong sagot? 2.5 million ang makukuha. Bakit? Dahil 50% under-insure yung bahay. At ang nagdi-determine po nung cost
kung magkano, hindi po insurance company. Pag nasunog ang bahay, meron po silang hina-hire na third-party adjuster. Yung adjuster ang magsasabi, ang halaga ng sunog na to, di ba pag nanood kayo ng news, minsan sinasabi ng mga nasa news report, mga 10 milyon ang halaga ng bahay na nasunog, di ba? Yun, news reporter yung nagsasabi nun. Pero yung totoong halaga, ang nagsasabi nun, adjuster. Kaya po, mapapansin ninyo, ang hindi po insurable yung mga contents na walang trace pag nasunog. Example, painting. Pag nasunog ang painting, wala nang trace yan. At saka, sino makakapag-determine ng value ng painting? Kaya po, hindi yan kasama sa fire insurance. Yung painting po is special type of insurance yan. Nako-cover siya, pero under special type of insurance. Pera. Pag nasunog po ba yung pera, malalaman nyo ba, may trace ba yon pag nasunog yung pera? Wala. Kaya hindi po nai-insure yung pera. Okay po, alahas, hindi din po na i-insure yung alahas. O baka meron pong magsabi, pag nasunog naman yung ginto, makikita mo yung trace na. Hindi po na-i-insure yan. Hindi yan kasama doon sa fire and lightning insurance. Magiging kasama po yan doon sa sinasabi ko kanina na parang arts and paintings. Pero normally jewelry, hindi po yan talaga na-insure. O isa pa, nakapark yung kotse sa loob ng bahay. Nasunog yung bahay. Nasunog yung kotse sa loob. Kasama ba sa fire insurance yung kotse o hindi? Hindi. Kasi hindi naman content ng bahay yung kotse. Okay? Very important po yung sinabi kanina dito. Yan, for example, yung what can be insured, leasehold improvements. Yung leasehold improvements po na yan, sino po ang gumagamit niyan? Or kanino yan possible? Kasi for example, meron kayong kakilala na nasa condo or may-ari ng condo unit, yung structure po ng condo, hindi po yun ang kukunin nyo for insurance. Kasi yun, automatic na, yun ang binabayaran nila sa mga condo association dues nila. Kasama na po yung fire insurance ng structure. Pero ang hindi kasama doon, ang hindi babayaran sa kanila, yung leasehold improvements. Ano ibig sabihin ng leasehold improvements? Di ba yung condo pag tinurn over, bare lang, di ba? May 4 na walls, yun lang yun eh. Pintuan, CR. Pero ngayon, ini-improve mo yung condo, pinapalagyan mo ng cabinet, pinapalagyan mo ng mga ilaw, pinapalagyan mo ng design, divider, etc. Yun po yung ini-insure pag condo. Kuha po. So pag sinabi ng client mo, condo ko, hindi, may fire insurance na kami. Tama naman yung sinabi niya. So may fire insurance, pero pagka nasunog yung unit niya, ibabalik lang yung cost para mabalik siya doon sa 4 na dingding at yung CR. Structure in short. Pero yung laman nung condo niya, hindi yun niya makiklaim unless kumuha siya ng leasehold na improvements or contents na fire insurance. Malinaw po ba yun? O baka po may questions pa kayo, pwede po kayong magtanong. Sa mga nasa Zoom, pwede po kayong mag-unmute. Okay, mukhang wala nang tanong sa Zoom Okay, sige, kung wala na po. Okay, so kung wala na po bang mga katanungan tsaka insights po regarding sa fire insurance? Yan. So kung wala na po, let's now introduce our Assistant General Manager, Sir Marvin Chua, to discuss the fire insurance po. Ayun, so thank you. Ayan, inabot sa may spark. May spark kami, no? So ayun, good morning again. Ayan, so ito naman po ang ating nakita ko nata si Sir Billy. Nandiyan na po ba kayo, Sir Billy? Na nakasama na ba sa Zoom? Ayun, magandang morning po dyan sa mga nasa Zoom. Ayan po, so to start, let's talk about car insurance naman. So may tanong ako bago ko simulan yung slide. So sa mga nasa Zoom, pwede po kayo sumagot Ayan, si Sir Billy Kakana. Good morning. So sa mga nasa Zoom, pwede po kayo sumagot. Ano po ang part ng kotse ang hindi nagde-depreciate?
Katahimikan. Ay, katahimikan. So, ano po yung part ng sasakyan ang hindi nagde-depreciate? Yung gulong po ba nagde-depreciate? Yung makina po kaya nagde-depreciate? Ano pa po kaya doon? Dahil sumagot, headlight, taillight. Isa-isahin po natin yung parts ng sasakyan. Alam mo, di ba? Naalala mo? Ayun, baka sa Zoom, kaya niyo po sagutin. Si Sir Billy po, ano po yan, expert na po sa car insurance. Ayan, sige. Nasagot ni Sir Billy. Pwede ka mag-unmute, Sir Billy, para marinig yung, yung tao. Hindi siya. Kasi, ano na yan life insurance na yun, boss. Ibigyan natin ng aksa yan. So, ayun. So, okay na? Mamaya babalikan ko po kayo dyan kung ano, no? Maging palaisipan po sa inyo kung ano yan, no? Hanggang sa pag-uwi nyo po sa EDSA, yan. Hindi, mamaya tatapusin po natin yung katanungan na yan. Dahil lahat po ng tanong may sagot. Okay. Okay, lahat po ng may problema may o yun. So, provide innovative solutions, marketing Inc. Okay. So, Car Insurance Group, clicker please. Okay, yung ano po ba yung car insurance? Napakahalaga po ba nito? Pag insurance naman po kasi talaga mahalaga, 'di ba? Ito po yung mga kailangan na meron kayo kahit hindi nyo kailangan gamitin dahil mas mabuting meron, 'di ba? So motor insurance, ito po yung contract down na nagpa-promise po ang isang company or isang party na insure po nila from any loss or damage dun sa insured vehicle. So mapapansin nyo po dyan, ano po ba yung mga kind of insurance na sinasabi po natin sa motor car insurance? Yung ownership, maintenance, and then yung use of the vehicle. So dito po, maraming pong klaseng sasakyan. Discuss po natin kung paano po ba yung mga, ano ba yung mga pwedeng ma-insure at hindi pwedeng i-insure. So two main types of car insurance. Compulsory third-party liability. Ayan, may kumukontra ng aking slide. So, ito po yung CTPL. Yung CTPL, compulsory, from the word compulsory, kailangan po ito bago po magparehistro, mag-renew ng sasakyan. So ito po ay ini-issue po natin kasi kailangan po kagad to ma-release kasi pag pumunta siya sa LTO, hindi na siya para maghanap pa doon. Pagpunta niya diretso na sa LTO para i-rehistro na. So pwede siyang mauna. Kasi yung iba, pag nandun kayo sa LTO, kumbaga sa wala na kayong choice, bibili kayo ng mas mahal na CTPL. So alam niyo naman po yung kung magkano range niyan sa mga nagre-renew po from time to time. Meron po kayong idea magkano yan. At kalahati lang po yung presyo niyan dito sa atin, no? Okay, so yun po yung mandated ng batas para po din mag-proceed yung rehistro, no? So kung mapapansin niyo po pagka na malaking violation din po yan pag nahuli po ng enforcer na kapag hindi po rehistradong sasakyan, pwede pong ma-impound. So ayan po, ang comprehensive car insurance naman po, ito po yung mismo, from the word comprehensive, no, mas detalyado po. The most extensive protection. So discuss po natin yan. Halos lahat po yan, ito pinakamagandang insurance para sa sasakyan 'Di ba? Pag tinanong, comprehensive naman ako Iba yung panatag sila, 'di ba? Pag tinatanong niyo, may ahas yung may-ari Sige, okay lang yan. Comprehensive naman yan Baka manakaw po yung sasakyan niya sa parking niya yan. Okay lang yan. Insured naman yan 'Di ba? Ganon siya. So, what kinds of vehicle are eligible for car insurance? So, any vehicle for the transportation of persons or property using the public roads and highways propelled by any power and not operated upon fixed tracks and registered with LTO. Ayan, with a certificate of cover. So lahat daw po ng under na narirehistro ng LTO, pwede po natin i-insure yan. Mamaya po, meron po kung dyan, yung mga narirehistro pero hindi siya nakasama doon sa pwedeng i-insure. Okay? COC. Ito po yung sinasabi ko kanina na ito po kailangan pakita sa LTO bago po kayo magparehistro. Importante sa LTO na makita nila to na updated po bago nila i-renew yung sasakyan ninyo. So yung certificate of cover, it is a proof na ito po ay may coverage na, no? Hindi po yung sasakyan na may coverage dito, yung third party po ito Yung property damage saka yung isa po? Yung bodily injury. Ayan.
Yan, yun po yung CTPL. So motor car policy, ito po yung standard policy na approved by the Insurance Commission. So 1 year po siya, kaya po maganda pong negosyo to kasi yearly babantayan nyo siya. Then nakaabang kayo monthly, no? Para sa pinaka effective date niya or yung end date niya. Okay, so 1 year valid. So example, June 20, 2025, nagpa-renew siya. So hanggang June 20, 2026 ang kanyang So eksaktong 1 year. Okay, term of insurance. Ito, tanong ko po sa inyo, paki-check po Kung si ABC Insurance Company, ang insurance po sa kanya kinuha noong July 2, 2021, 12 p.m. hanggang July 2, 2022, 12 p.m. Then, yung isang company po na insurance company, napunta po sa kanya ng July 2, 2022 hanggang July 2023 ng 12 p.m. So ngayon, ang senaryo po, nagkaroon po na aksidente noong July 2, 2022 at 4:32 a.m. Sino po ang magre-respond na policy? Yung existing? Tama po ba? Si ABC. Maaga pa. Dapat hapon, no? Exactly. Thank you, Miss Winnie. Tama po. Ayan, sumagot din. Ayan, tama, sir. Okay, so yun po, ang tamang sagot po ay yung policy number 1. So doon po kasi siya, So susunod po yung natin, yung mga premyo ng sumasagot, no? Isang malaking palakpak po muna ibibigay ko sa inyo. Una na yung siopaw. Toasted po yan. Mamaya po, pag din yan, mas matigas na siya pag hindi nyo kagad in-avail yan. Okay, motor car policy form. Ano po yung mga klase, no? May classification din po tayo dyan. Ito po yung tinatawag nilang PC, hindi po personal computer or personal collection, ha? Private car po ito. Ibig sabihin ng private, from the word private, ito po yung ginagamit ng pangsarili, no? Hindi po siya ginagamit ng pag-earn ng money, no? Or pinapagamit sa iba. So used for social, domestic, and pleasure purposes. So yan po, hindi po siya pwedeng mga private cars pero pinaparenta naman. May mga sample po tayo dyan. So yung mga Grab, di ba? Treated siyang as private kung titignan nyo. Hindi nyo na alam. Yung kapitbahay namin, iba-iba yung naghahatid kay Yung pala, Grab pala. Di ba? Saksakan ng chismosang tong palakang to. Okay, so motor car insurance again, ay isa pang classification, commercial vehicle. Ayan po, nakikita niyo naman po yung mga ganitong klaseng wala pong private ako nakita niyan. Kung meron man, bihira. Kasi ginamit po, dinesign talaga siya pang negosyo eh. So ito yung mga klase ng pang negosyo o yung commercial vehicle kung tawagin na pinaparentahan o pinanghahakot ng kung ano ng services or goods. Yan po yung commercial vehicle. Okay? So sa motor car, meron din po tayo, ibig sabihin nun yung motorcycle, yung mga two-wheeled. So vehicle yan. So ang dito, hindi lang po pwede, actually pwede na rin po, meron na pong mga insurance company nagbibigay ng coverage na yan, pero more on personal accident. So ito po, ang motorcycle po, meron po tayong yan, may mga kung anong brands lang ang kino-cover. Sa isang sa isang specific company, pero sa iba po for approval naman. Okay, ano po yung mga hindi po ito po, alam niyo naman siguro to, yung mga angkas, tok-tok, alam niyo ba yung tok-tok? Nauso po yan nung pandemic. Happy Move, Grab, Lala Move, ayan, Joyride, ayan po. Yung Happy Move. Ayun, so ang daming lumalabas na So motor car policy form, ito po yung mga LTO operators policy. Ito po yung mga ginagamit naman ng pampasahero, yung PUJ or PUV, Public Utility Vehicle or Public Utility Jeepney, PUJ. Ayan. Okay, so motorcycle. Sa motorcycle po, pwede po tayo magpa-insure na hindi po lalagpas sa 500,000. And then ito po, may mga acceptable, sama ko po pala, yung hindi po lalagpas sa 5 years old. So yung mga again, for approval po kung lumagpas po sa 5 years old, no? Okay, so acceptable brands, Honda, Kimco, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and yung iba po,
for approval po yan. Kasi ang dami na pong brands ngayon eh. Napakadami po. Hindi ko na nga rin po makilala yung iba eh. Okay, so sa passenger naman, any fare-paying person being transported, so meron na rin pong coverage yung mga pasahero, no? Mamaya po, iisa-isay natin kung magkano ang mga coverage ng ganyan at meron pala, no? Kahit na ikaw ay sumakay lang as a commuter, may coverage din po kayo. So, two types of motor insurance coverage, yung physical damage, yung nakita nyo, may nayupi, may nabanggan, wasak, yung naging abrilata, no? Grabe, no? Parang nung nakaraan sa Antipolo, di ba, may nangyaring ganun. So, importante po talaga may insurance, di ba? Kasi kung kayo po ang may-ari, di ba, ang bigat nun, paano mo siya bubuuin ulit, di ba? Paano ma-avail ulit yung ganong klaseng sasakyan? Not unless talaga napaka gaang ng pasok ng kaperahan sa inyo, no? So, yun nga lang, kung ikaw ay nabuhay dun sa pagkaka-UP na yun, no? So, liability insurance refers to bodily injury which the insured vehicle may do to people, member, the public in general. So, bodily injury, ito yung tao naman insured dito. Parang may nawala yata. Ayan. Okay, so yun. Property damage of real or personal property of such people. Ito po kagandahan ng insurance. Di ba pag minsan na aksidente, wag naman, may nadadamay, nasasagi tayo, yung mga barriers. Alam niyo po ba na sinisingil po ng gobyerno yun dahil nananahimik po yun sa gitna eh. Di ba? So kumbaga pang ano po yun eh, pang segregation yun eh. So sinisingil po ng government yun, yung mga nasasagi natin. Or yung kapitbahay ninyo, nasagi ninyo yung gate, yan, papasok din po yan dyan. Okay, motor insurance cover, liability to the public, no fault indemnity, discuss natin yan, loss or damage, excess liability coverage. Then meron din po tayong mga auto personal accident, acts of nature, nakilala niyo pong acts of God, no? Strikes, riot, or civil commotion. So ito po, sa pampasaherong jeep or pampasada, meron pong coverage sila na tinatawag na unnamed passenger kasi hindi mo naman kilala, hindi naman natin kinukuha bawat pumapasok sa jeep, di ba? O anong pangalan mo? Pedro? Hindi naman ganoon. So, di ba? So, ito po, meron po silang coverage na accidental death and disablement, medical reimbursement, accidental burial expenses, ayan. Ayan, yung sample po ng premium, no? Isipin niyo po 25 pesos lang po, ayan po yung magiging coverage, no? Yung medical reimbursement, ito po ay due to accident, ha? Due to accident. Hindi po yung nasugatan ako dun sa ano eh. Nasagi ako dun sa matalim dun sa jeep, medyo nakalawang na tetano. No, hindi po siya ganoon, kailangan due to accident siya. Then if ever naman na aksidente at kinuha po sa meeting ni Lord, ito po yung makukuha ng, sino po makakuha? Beneficiaries, hindi po yung driver, ha? So, meron din po tayong PAMI. PAMI stands for? Passenger. Kanina, kabisado niya eh. Kaya, so, PAMI coverage, personal tuloy. Passenger Accident Management Insurance. So, ito po yung PAMI coverage na tinatawag. So, premium with tax, illustrative na lang po ito purposes lang. So, types of unit, buses, wala yung bus pala dito. So, provincial, Metro Manila, maligtad Ito dapat nandun. Okay. Anyways, ganyan po. Roughly yan po estimate ng ating insurance partner para po sa premium na yan. Ano po yung coverage niyan? Ayun. Dalawa daw, provincial sa Metro Manila na bus. Magkaiba po kasi yung coverage noon, no? Mas mababa yung biyahe ng ng Metro Manila sa traffic. Okay, so yun po. Ano daw po coverage nito? Ito po yun, 400,000 per passenger. Kung makikita niyo po, number of passengers 60. Ilan po ba ang dapat nasa bus lang? Baka nakita niyo po halos lahat nakatayo na. So more than 60 na po yun. So if ever something happens, ito lang po yung pwedeng makover doon. I don't know kung meron po magiging conflict doon dahil sa overloading. So baka pwede pa pong magkaroon ng ano dyan. So sa Metro Manila buses, ayan po, 60 din siya. Then yun.
Kahit napansin niyo po yung yung truck, tatlo lang po. Ang laki ng truck. Ilan po ba yung makakasya sa truck? Driver, pahinante, saka yung isa pa kasi apakasipag po ng mga pahinante na yan. Pag umaatras, nandun lang din sila sa nakaupo sa harapan. Walang taga, mag-aabot na lang ng piso, siya sumisweldo, no? Okay, so yun, 400,000 per passenger, no? Ito po yung death benefit, namatay, no? So sa medical benefit naman, it's 100,000 per passenger. So kahit papaano po, may pang-agarang lunas po dyan. Ayan. So kung makikita nyo po, nakatotal yung amount ng number of passenger. Ganun po kasi mag-quote ang mga insurance company. Bakit? Kasi yung exposure, yung risk ang binibilang nila kung tinitingnan nila kung magkano babayaran nila kada aksidente kung sakali, wag naman. So section 1, liability to the public. This is a compulsory third-party liability. Covers yung required ng LTO. As mentioned earlier, yan po yung magiging proof or evidence ng certificate of cover na pwede po nyong i-register yung sasakyan na you are allowed na gumamit ng public roads. Insurance against liability to death or bodily injury of the third party as a result of accident. Yan po yung kino-cover niyan. It uses a prescribed limit of liability and premiums. So meron din po siyang schedule of indemnity. Sa mga life insurance agents, financial advisors, alam niyo po yung schedule of indemnity. Later on, halos parehas lang po siya. Papakita ko rin po sa inyo. So third party, masaya po ba ang third party? Ang third party daw is a person other than the passenger. So normally, kapag nabangga yung sasakyan, yung nabangga mo, yun yung kino-cover sasakyan na may-ari ng policy. Nakuha po ba? So last Saturday, yung aking isang member, kinlarify ko lang po, let me share lang po. Kinlarify ko lang po sa insurance company. Yung isang member ko po nasa Skyway, nasa traffic, naka-stop. Then, bumangga yung kotse sa likod niya. Yung pala, bumangga yung bus. Pang-apat sila. So, sino po ang magte-take over ng policy? Kaninong policy po ang magbabayad? Pangalawang tanong ko na po yan. Mamaya ko po sasagutin yung isang tanong, mas tricky yun eh. Sige po, paki-check po. Baka sa Zoom, pwede niyo pong paki-imbestigahan. Yung bumangga po dun sa, yung bus po ang bumangga dun sa lahat. Pero hindi po yung bus ang magte-take over sa lahat ng insurance na yon. Isa-isa. So yun po yung natutunan ko rin. So kung hindi po mag-participate yung mga policy na yun, pwede niyong i-file yun as own damage din. Pero kailangan pa rin po ng report yan. Police report, incidental report, kahit yung mga malayo na sa syudad, pwede po yung incident report, yung sarili niyo pong gawang kwento. Pero subject for approval po yun. Kasi baka abusuhin na lagi na lang may nangyayaring ganun. Diba? So, claim lang ng claim. So, okay. So, ayun po yun. Okay, kung may tanong po kayo, sabihin nyo lang po sa akin. Ayan, may tumatawag po yata. Si ano. Sige, mamaya. Okay, so authorized driver. Ano po ba ibig sabihin ng authorized driver? Okay, so ang ibig sabihin lang po ng authorized driver, sino po ba yung authorized driver? Siyempre yung insured, yung may-ari ng sasakyan. So meron din po tayong mga may permission ng authorized ng owner. So in-authorize niya magmaneho ng sasakyan niya. So pwede rin po 'yon. Kung narinig niyo po yung kaso ni Tulfo sa Standard, no? Ay, sinabi yung pangalan, no? Yung sinabi, yung naka-broadcast naman sa kanyang no? Yung driver po niya yan ang nasagi, di ba? So hindi, parang lumalabas, hindi authorized yung driver. Bakit? Kasi yung asawa kasama eh. Wala naman yung written di ba, agreement na ito yung authorized driver ko. Kumbaga, ako yung may-ari, yung asawa, sila gumamit. Ang inauthorize ko yung asawa. May driver pa sila. So iba pa yung kwento na yon, di ba? Ang daming Okay, so ayan, syempre yung
inayagan po ninyo, inallow nyo mag-drive ng sasakyan, dapat po meron siyang valid driver's license, at least non-professional, at hindi po siya na-disqualified by order ng korte. Ano po yung bakit po may ganyan, not disqualified by order of the court? Kasi meron po tayong mga na-violate na minsan suspended pala yung lisensya niya, 1 year, ganyan. Kasi dinaya yung birthday para magkalisensya lang, no? So may mga ganun po, nasususpend yung mga license, no? So liability, and again, death indemnity, burial expenses, ayan, yung pagpapalibing na, no? So bodily injuries and fractures, permanent disablement, yan, schedule of indemnities, ayan po yun, yung schedule. Hindi po yan itong buwan na to, no? So death indemnity 70,000, then burial expense benefit it's 30,000. So para naka 70-30 siya, no? Okay, so kung malabo po, pwede niyo pong liwanagan na lang po, no? So dito po sa bodily injuries, accommodation services rendered, then yan po yung maximum reimbursement, reimbursable, may limit po tayo. Ito po may tinatawag na yung inner limit. Hindi po siya as charge. So hospital rooms, maximum of 45 days. Pag lumagpas po dyan, syempre ubus na yung benefit niya at wala naman po sigurong tatagal doon ng dalawang buwan sa hospital. So kasama po dyan yung lab exam fees and then x-rays. So 500 per day. Surgical expense benefit. Ito yung may major, medium operation, minor operation. So I'm not quite sure kung ito po ay pasok din yung relative unit value. Yung RUV kung tawagin, may mga kanya-kanya pong rate. Kung yan po ay tinawag na yung sa mga per sakit, no? Pero anyways, ito po ay due to accident, no? Doon po siya papasok. So syempre, meron po tayong anesthesiologist, mayroon po mag-opera ng walang anesthesia. Ayan, kasama po siya. Operating room, drugs and medicine. So may coverage din po siya, no? Kung sakali po may nangyari. Yung ambulance, ayan po, meron din po siyang 1.5 na conduction. So medical expenses, yung per daily visits ng mga specialists, yung doctor's visit, di ba? May nurse pa nga po dyan na bibisita para to check yung yung kalagayan. Okay. So permanent disability, ito naman po from the word permanent, syempre po wala na po siyang, hindi siya partial, permanent po siya. So loss of limbs, loss of both hands, putol ang kamay, ayan po yan. Meron po siya makukuha dyan. Pero yung benefit niya po, yun lang po yun hindi po yung isa putol 50,000, isa putol 50,000. So isang benefit po, meron po tayong max na benefit. Okay? So due to accident po ito, baka po may gusto po ng pambili ng iPhone magpaputol ng daliri, hindi nyo po magana dahil may Face ID naman, no? Hindi na touch print Okay, schedule of no fault indemnity. Ano po ibig sabihin ng no fault indemnity? From the word no fault, wala siyang kasalanan. Kumbaga nadamay lang. Pero tinamaan po siya, kaya po siya pwede po makagamit din po ng insurance, no? So, yun po, wala po siyang kinalaman dun sa nangyari pero nadamay, meron po yung coverage yan. Okay, ano po mga kailangan? Proof of loss, ayan po, police report, syempre po, medical report, ito yung mga medical legal na kinukuha para sa filing. Death certificate, kung sakali pong natuluyan, ayan po yan. Okay, meron din po tayong mga claim must be made against only one vehicle. Ayan po, isa lang po, no? If third party is occupant, okay. So, yun lang po. Kahit po nakatambay lang, no? Natamaan pa, nadamay pa. So, meron pong coverage para sa kanila. 'Di ba? Yung tambay ka lang, hindi ka nag-avail ng insurance, nagkaroon ka ng insurance. 'Di ba? Okay, so loss or damage o LD kung tawagin. 'Di ba? Yung mga jargon na po ng mga insurance partners natin, LD Hindi siya lumang biton. Okay, so indemnifies the insured against loss damage to the scheduled vehicle. Yung mga na-aksidente, yung nag-overturning, alam niyo po yung overturning, yung mga nag-overshoot, bumagsak. Yung mga tawag doon, sumasyete, kung tawagin, yung mga truck. Pagka na-miscalculate nila yung pagdadrive nila, bumabagsak. Noong nakaraan, nakita ko na pinagnanakaw, Sonrox. No, ang daming Sonrox nagkalat, pinagnanakaw.
Pero yung product, iba pa po yung ating insurance para doon. Yung mismong sasakyan lang po itong pinag-uusapan natin. So, fire, external explosion, self-ignition, lightning, burglary, housebreaking, theft, malicious act. Ayan po siya. So, yung tanong nila, karamihan, ano po pinagkaiba ng theft sa burglary? Napansin nyo ba? So, ayan. So, robbery, ibig sabihin na po ng robbery, may force. Yun lang po yan. Meron pong paghatakan kayo, no? Na nangyari, no? So, meron pong force na nangyari. Yan pang pinaka-word po natin dyan pagka-robbery. Yung theft, walang ka-effort of effort, ninakaw lang po yung sasakyan. So, meron pong mga katanungan, paano po ba kapag ka nagpaparent a car ka? Yung tipong private ka, pero pinahiram mo, pinabiyahe mo. So, masasabi bang carnap yon o hindi? Oo, tama. Pinahiram mo siya, walang force na nangyari. Hindi kayo nag-agawan ng susi, hindi kayo nag-agawan ng manibela. So, mahirap po i-file ng carnap yon. Kasi, una sa lahat, private use ka, pinahiram mo. So, hindi ka talaga ma-claim. So, yun po yung mga kailangan malaman ng ating client, no? So, yung committed any person, ayan, yun nga po, without evidence, no, without violence against dun sa kanyang pag-agawan nila, hindi po siya sa robbery. Iba po yung theft. Again, may force at yung wala. Okay? So, syempre, basis of sum insured, yung purchase nung sasakyan, nung binili para sa mga brand new, and then yung sa second hands, yung fair market value. So, usually, ano po yung fair market value? Less 10% per annum, per year. Di ba? So, kaya po yung sinasabi na 10 years old, hindi na po siya kinocover. Bakit? Pag binase niyo yung base, yung fair market value, ubos na yun, di ba? Naka 10%, naka 10 siya sa 100%. So, yun. Sa fair market values, pwede niyo pong isama yung mga accessories. Pero bibigay lang po kayo ng resibo dito. Kung kayo po ay bumili ng mag wheels na worth 400,000, yung mga accessories niyo like yung aircon, ay yung stereo na parang tablet na. So, yung mga ganyan. Basta di-declare niyo lang siya. So, non-standard, ayan po, yung mga hindi po kasama dyan, yung mga dashcam, bike rack, ayan, walang kinalaman sa pagpapaandar ng sasakyan, no? Parang putol ba? Okay. Ayan, so yung mga non-standard dashcam, ayan. So, methods of indemnity, pay in cash, pwede po silang magbayad ng cash no sa insurance company, pero syempre depende po yan sa approval at sa sitwasyon, no? So, pwede pong i-dalhin sa talyer para ipa-repair po yung vehicle, diyan po nagkakaroon ng estimation, LOA. Nawala yung slide natin. Sige po, hold on lang po. Let me check our technical team. Ay. Okay. Ayan na. So okay, lumabas na. Hawak niya yung kawad ng kuryente. So reinstate or replace the vehicle kung sakaling total wreck. Yan po yung mga ini-insure ng insurance company. So total loss settlement shall be based on value. Baka naman ibang year na yung sasakyan mo, expect mo, ganun pa rin yung value. So depende po dun sa policy. Okay? So replacement of parts, ayan, maganda po itong replacement of parts. Bakit? Meron po din depreciation yung parts. Mamaya pakita po sa inyo. Cost of brand new parts, less depreciation, which is the share of the insured on the cost of replacement parts. May nagtanong sa akin, bakit pinabayaran sa akin ito plus 25% pa. Ibig sabihin, yung year model ng sasakyan niya, nag-depreciate din yung mismong parts na in-order pa. So computation of depreciation is based on set percentage depending on age of the vehicle. Depende daw sa edad. Okay, ito po yung mga sample natin. Sample depreciation. Sa brand new parts computation, yung sample po natin 1 million na lang po, no? Ang kanya pong coverage ay own damage at theft. So, nagkaroon po ng collision, replacement of door is 20,000 daw po yung cost ng pintuan. So, sa private policy, ito po ay sample yung 2018 na Isuzu MUX.
Ang deductible, 0.5% of vehicle sum insured na hindi po bababa sa 2,000. Then deductible, 1 million, multiply nyo po sa 0.5%, that's 5,000. Yan po yung babayaran ng participation o yung deductible. Then claim amount is 20,000, di ba po? Yung brand yun daw ng pyesa ng pintuan. So claim 20,000, less nyo po yan, that's 15. Eh may depreciation nga po yung, yung parts na yon. Yung pintuan, kahit brand new po yan, may depreciation din po yan dun sa pagkakabitan ng sasakyan. So less depreciation, not times 20% po doon sa 20,000, another 4,000 po ang babayaran ni insured. So ang babayaran lang po ng mismong insurance company is 11,000 doon sa 20,000. So lahat po yan may schedule. Depende po yan sa year model, depende po sa sasakyan. No? So ganun po. Iba kasi, bakit ito lang yung binayaran sa akin insurance? Eh, ito yung binayaran ko dun, yung total bill nung talyer. So, ganyan po siya. Sige po, meron po ba nagtatanong? Ay, hindi. Yung may daw pala, headphones. Okay, so sa commercial vehicle, iba rin po ang computation. Dito po, mas malaki po yung niya. Kasi alam niyo po, commercial, wear and tear, no? Lagi po siyang gamit sa sa biyahe, no? Okay. Halos lahat po ng binibigay ng provide may towing. Saan po pumapasok yung towing sa proposal natin na nababasa ninyo? Ano pangalan nun doon? Roadside assistance. Ayan po. So cost of towing vehicle to the nearest repair shop, residence 1,000. Kung, depende po yan pag nasa expressway po, hindi po yan kasama. Kasi po may sariling towing ang expressway na ilalabas po kayo sa nearest exit. Then from there, sa nalabas po kayo, kung ano yung pinakamalapit na accredited ng inyong insurance company, doon po dadalhin yan. Doon po siya papasok. Hindi doon sa simula pa lang sa expressway, ilalabas yan hanggang doon sa At hindi po ihahatid sa bahay nyo. Pero depende po kung malapit lang yung bahay nyo, pwede pong gawin yon. Okay. So meron din po tayong mga authorized repair limit. Kung mga less than something, depende po kasi sa insurance company, kaya hindi po makapag-mention kung magkano. Pero pag may mga tipong auto-approve, automatic approval, kapag less than ganito lang yung magiging cost, pwede na pong ipagawa yan. Pwede rin po siyang ganon. Depende sa insurance company. So meron po tayong mga ganitong product naman na meron automatic pwedeng i-cover. No? So insured is authorized to have the vehicle repaired without prior approval, di ba? So yan yung automatic. So loss or damage necessitating supply or part not obtainable from stocks held in the Philippines shall be limited to. So yung price catalog ng manufacturer including the reasonable cost, yung transport, ito po yung mga ino-order pa, no? Kaya po sa nanggagaling sa ibang bansa, lahat po may expenses, di ba? May presyo. So, ito po naman po ay no towing fee, any damage to such towed vehicle not covered. Yung mga tipong sasakyan na tinow na, hindi na po siya kasama dun sa Parang yun nga po, yung sa expressway. Tinow na nila, hindi po yun babayaran ng insurance company yung kasi iba yung bayad sa expressway. So mahirap po masiraan sa expressway. Pero nandun ang guide, nila, mabilis yung action. Mahal po masiraan doon. Yun lang. Na-experience ko po yan. Hindi po from Batangas hanggang Novaliches. Nasa tawag doon, flatbed kami. Ayan. Ang saya. Magugulat ka na lang. Maandar sa sakay mo. Yung pala, nasa flatbed ka. So losses not covered under Section 3. Losses not in excess of deductible. Baka naman po yung pinafile ninyo hindi umabot sa deductible na parang gusto niyo lang po maka-reimburse, no? Hindi po siya kasama doon. So consequential depreciation, wear and tear, mechanical, ano po yung mga sample niyan? Yung mga pinakabit niyo pong accessories, hindi po kasama yung mga yon. Damage to tires unless scheduled vehicles damage. Siyempre po yung gulong, habang ginagamit niyo po yan, hindi po kasama sa insurance yan. Not unless may warranty. No? Yung depende rin po sa warranty ang gulong. Kung biglang nagkabukol yan, ginamit mo lang ng normal at binigay ng ilang period, pwede siyang makover. Pero yung sa insurance, hindi po siya kasama. No? May mga experience lang po akong nagtatanong,
Paglabas pa lang po ng sasakyan sa kasa, nakatapak ng pako na butas, hindi na po kasama. Hindi po kasalanan ng ano yun, yung dinaanan nyo po, merong ganun, no? Any malicious damage caused by insured, any member, yan. So kung may mga tanong lang po kayo, please feel free na mag-unmute. So deductible, depende po sa insurance company. Pero ito po is the normal na nakikita po natin. Sa private cars, 0.5% ng sum insured, yung minimum 2,000. Sa commercial vehicle or CV, pinapaiksi natin, 1% of the insured, minimum of 3,000, motorcycle, 1%. So ganun po yung mga range, no? 0.5, 1%, ganyan. So sa mga LTO, which is mas high risk, 1.25, insured minimum of 4,000. So sa commercial vehicle, 1% of the OD theft sum insured. So minimum 3,000 naman siya. So ayan, so deductible is 10 million. Parang sa kotse na to, 10,000. Sorry. Naduduling, no? So motorcycle policy, ayan. So lahat po yan. Ayan. So meron din po tayo mga deductible sa mga initial ng LTO. Yun nga po kasi mas mataas talaga sa ano dahil yung risk po na nasa kalsada sila. So sample rate, ayan. Pag-usapan natin. Sila Sir Billy na ano to, laging nagtatap to sa benta ng car sales eh. Alam niyo yung rate, di ba? Ito po yung the normal rate na nakikita ninyo sa market, sa labas, no? Pero pagka nakakausap tayo, kahit saan po, no, na insurance provider, pwede po natin yan laruin. Alam niyo po yan. Kung kayo po ay provide member, meron po tayong rates na available kung paano po tayo magkaroon ng extra income, no? Okay. So, motorcycle, meron din po tayo, nagko-cover tayo. Meron din po kasing insurance company na ayaw nila ng motorcycle na i-cover. Nakita niyo naman po kung gaano karami sa kalsada, no? Ang kukulit. May another, ano na naman ngayon, road rage na nangyari sa Caloocan, di ba? Motor ulit. So, acts of nature kasama po siya. So, ang excess bodily injury, ito po yung VTPL. Iba pa po itong VTPL. Voluntary naman po ito. Over and above CTPL. So, on top. So, kapag ka naubos po yung CTPL, magkikick in lang po itong voluntary. Kasi isa-isang benefit lang po siya. Hindi po siya pwedeng parehas niya pagkukuhanan, no? So, coordination of benefits ang tawag natin doon. So, ayun. So, meron din po sila, may mga, yan, makikita niyo po kung magkano yung coverage na hanggang magkano pwede. So, depende pa rin po yan sa vehicle, ha? Baka naman mas mahal pa yung VTPL ninyo, mas mataas pa yung coverage ninyo doon sa mismong sasakyan. Okay, so also known as voluntary TPL or death and bodily injury. So property damage, ayan po, meron po siya. VTPL, pwede po kayong bumili niyan on top, no? Ayan, yan may mga premium na po na nakikita dyan. Sir, Opo. sa BTPL po, ang standard is kung magkano yung value ng sasakyan, kalahati, maximum po. Yun yung standard. For example, ang value ng sasakyan, 1 million, pwede yung standard po na hanggang 500,000 yung BTPL. Pero anything over than that, for approval. Ayun. No? So, yun po. Ang normal po natin na nilalagay tayo is 200,000. Sa 250 minsan, no? Depende. So, again, lahat naman po yan for approval kung iwala po dun sa mismong standard. You know? So, pwede naman po natin i-request yan. Hanapan po na, yan po kagandahan sa provide. Hanapan po namin kayo kung ano po yung needs ng client ninyo. So, i-fit natin. Mahirap lang po talaga minsan i-fit. Yung gusto niyo na marami, pero yung budget, ito. Pero tingnan natin yan. Check natin yan. So, meron din tayong tinatawag na LATU, limitation as to use. So, ito yung mga private cars na ginagamit. Hindi dapat po siya gamitin ng pang-hauling, yung pang-racing, yan, speed testing. Ayan, kaya nakikita niyo yung mga colorum. Yan po yun, pumapasok din yan dun. So, note, limitations 1 and 2 may be covered upon agreement and payment of 20% additional premium. So, lahat ng ano naman po, again, pagka may mga hindi po kasama sa standard at meron po kayong ganong scenario, situation, for approval pwede po yun. Okay?
Sir, dagdag ko lang doon. Sige po. Doon sa LATO provision po, ito very important po ito, no? Kasi dito po pumapasok, bakit iba ang presyo ng private car at ng Grab? Kasi kung makikita nyo po, pag sinabing LATO provision, nakikita nyo po yung 20% additional premium payment. Basically, binibili mo para tanggalin yung third bullet point, yung use for carriage of passenger or for hire or reward. Kasi sa private commercial vehicle and motorcycle policy, ito yung provision niya. Hindi ko i-cover yung hauling ng logs, lumber, sand. Hindi ko i-cover yung pang-racing. Hindi ko i-cover pagka may pasahero ka. Grab ka. Paano mo gagawin? Sasabihin sa insurance company, o sige, tatanggalin ko to, pero magdadagdag ka ng 20%. Conditional. Kaya po, mas mahal yung sa Grab. Grab. TNVS. Oo. So yun. Kaya meron din tayong mga cases kasi na para makamura siya, ang kinuha niya, tinag niya as private. Yung pala, Grab naman pala talaga siya. So yun na yung nangyari, hindi siya maka-claim. So yun po importante. Wag po natin silang kailangan ipaliwanag po natin sa kanila na hindi po kayo pwedeng makakatipid diyan kasi mas lalo kayo magkakaproblema sa claim niyan. So yun po yung pinakamahalaga bilang ahente, no? So LTO is for yun nga po. Kailangan po lahat po kasi ng approve ng LTO. Yung mga ating pinapalagay kung anong purpose din po noon, anong gagawin sa sasakyan. So kung bumili ka po ng Toyota Wigo tapos kakargahan mo ng mga plywood, ayun. So hindi po siya pwede, no. Mas malaki pa yung plywood yata dun sa Toyota Wigo, no. So use for racing, liability, and so speed testing. So yun, meron din po itong general exception. Yung nabanggit ko po kanina, yung mga nare-rehistro pero hindi siya insurable. Ito po yung mga sorry, iba pa pala to. Pero excited kasi ako pero unahan ko na. Yung mga napansin niyo yung mga Subic cars galing sa ibang bansa. So yung mga yon hindi po siya na-insure. Mga ano ba tawag doon? May isa pang tawag doon. Subic, yun lang pala talaga tawag doon. Imported. Ayun, pwede rin yun. So ayun, accident na nangyari sa Pilipinas, nangyari labas sa Pilipinas. So syempre hindi na po siya covered, no. Baka pinadala niyo po sa niyo, kamag-anak niyo, may sasakyan kayo, pinadala niyo parang sapatos lang, no. So pag may nangyari doon, hindi siya kasama na doon. So being driven hindi po covered ang hindi po authorized driver. Yung hiniram lang po at hindi naman pinayagan, tinakas, di ba yung mga kabataan dati hindi ko sinasabi ngayon, no? Parang ako yun, no? Joke. So, ayun. Then, as much as possible, wala po dapat kayong magiging agreement kung may mangyari dun sa na yung cash settlement. Kasi may mga insurance company kasi na hindi po nire-reimburse yun. Kasi nagkasundo na kayo eh. So ganun yung nila explanation na nakaraan. So as much as possible dapat po ito po ay merong pag-uusap sa presinto, police report, yan po yan, para kung magpa-file ng insurance. Alam na po ng yan kung paano ginagawa ng mga police, no? So ayan, syempre po dito na po tayo hindi ko na po para basahin ng mahaba, no? Yung mga flood, typhoon, volcanic eruption, earthquake, again, depende po yan sa magiging policy ninyo, sa hihingin ninyo, may mga for approval po dyan, mga acts of nature. Pero kung alam niyo naman po, nasa prone area po kayo niyan, ang parking niyo po nasa Taal Volcano, hindi naman po nila i-insure yun. So parang binigay na lang, yun parang automatic claim ang mangyayari doon. So sa areas din siguro, pwede rin mangyaring nila. Pero ito hindi naman ito mahigpit dito kasi hindi naman para alamin kung saan nakapark yung sasakyan eh. Okay. So, ano pa po ba? So, yan po yung mga kino-cover natin, no? Bodily injury, property damage, what else? Ano pa po bang mga hindi po pwede? Hindi po pwedeng i-cover. Ayan po yung nabanggit ko kanina, imported vehicles. So, tractor head,
Ayan. Kaya na-excite po ako sa imported vehicles kasi ang dami pong lumabas noong 2003, 2005 na mga imported, di ba? Mga ang sasarap ng gamitin eh. Kaya lang hindi pala siya insurable, no? So yung mga van, mura, kasi right-hand drive siya, converted, di ba? Yung panggaling Japan eh. Ayan. Siyempre yung mga naghahatid ng patay, no? Hindi po siya insurable. Naka-claim na siya eh, naka-claim na. Yung driver. Hindi. Basta po mahalaga doon nakakapagpatugtog siya ng malakas. Ayan. Owner type Jeep, nare-rehistro siya pero hindi siya pwede i-reinsure. So yung mga rent-a-car, ayan. Ah. Mm. Yung truck po na galing ibang bansa, parang ang labas lang po niya is, ano ba? Surplus. Plus, opo, surplus. Ayan, ang ganda ng tanong ni Steph. Pakiulit po para marinig po ng ating sa third floor na ating mga audience. Bali po kasi yung imported vehicles po, meron po kasi kaming mga na-encounter na mga client na galing po sa ibang bansa yung vehicle nila, which is galing pong surplus. So, bali po yung ORCR ng vehicle is sa ibang bansa pa rin po which is idadalin po siya dito sa Philippines. So, i-re-register pa rin po nila yun. Then, tsaka pa lang po sila pwedeng magpa-insure ng vehicle po. Yes po, opo. So, maganda po yung tanong niya. Kasi, di ba sabi kanina, lahat po ng nare-registro ng LTO. Na-register po ng LTO. As long as meron po siya mga taxes, no, custom paid, yan, pwede po siyang lakarin. At yung availability po ng parts dito sa Pilipinas. Kasi yung mga sasakyan po na meron naman po talaga ditong pero iba din kasi converted nga po kasi. So yun po yung nagkakaroon ng exemption. Dagdagan ko yon para hindi malito po. Lahat ng sasakyan sa Pilipinas, imported o local? Imported, no? Karamihan. Pero meron na din pong locally manufactured. Kaya lang ang ibig sabihin po ng imported vehicle na yan, gusto ko i-double down yung sinabi ni Marvin. Kasi yung mga imported vehicle, unlike nung mga local release, imported vehicle, local release, sure tayo na pag nag-release sila, may pyesa at may magsa-service. Yung pong imported vehicle, kaya karamihan dyan, hindi na i-insure kasi hindi yan laging may pyesa at hindi rin laging meron niyang magagawa. Unlike yung mga local release, nasira, Toyota Innova, pasok mo sa Toyota. Kung galing yan kaya yung Subic cars doon kasi dinadaan yung mga imported vehicle kasi yung Subic, port yan, doon dinadaan yung mga vehicles. Ngayon, bakit hindi kino-cover ng insurance company? Ano naman ngayon kung mahirap ang pyesa? Ano naman ngayon kung walang kung walang magpapagawa? Bakit nila hindi kino-cover? Kasi masisira sila dahil ang mangyayari, hindi naman sila makakapagbigay ng letter of authority kung wala namang pyesa na makukuha at wala ring gagawa. So ngayon, kanino magagalit yung kliyente? Doon ba sa magpapadala ng pyesa o doon sa insurance company? Normally sa insurance company. Kaya para wala na lang sakit ng ulo, wag na lang nating tanggapin. Isa pang kasama dyan, yung mga hindi lang imported vehicles na ganyan, isa pang isinasama nila dan, vintage car. Kasi yung vintage car, wala na halos pyesa yon, 'di ba? Mahirap na o kung meron man, napakahirap kumuha ng pyesa. So going back doon sa sinasabi natin na dahil mahirap kumuha ng pyesa, matagal o mabilis magagawa yung sasakyan? Tagal. Makakapagbigay ba sila ng letter of authority kung walang pyesa? Kanino magagalit yung kliyente? O wag na lang natin tanggapin. Ganun yung idea dyan. Minsan sa'yo nagagalit, no? So, ayun po. Siyempre, yung may edad na sasakyan, kasama yun po yan. Yun nga, kasama yung vintage doon. Dito sa private cars over 12 years old. Okay, so siyempre, armored cars, hindi po kasama. Okay, ano pa po ba?
Yung mga vehicles used for hauling, carrying logs, lumber, sand, gravel, bottled beverages, gasoline products, lalo na, syempre, gasoline products. So mga pinapa-rent na hindi naman declared, then airport levies exposure, yung pharmaceutical, ito mga for ano naman po ito, for approval naman. May man nagko-cover naman po. So syempre yung police car. Naamoy ko yung kape, ang bango ah. Okay, so sample. So, sa 2022 Honda Civic 1.5 RS Turbo CVT. So 1.69 million. So ayan po yung coverage niya. Kung ano din po yung pagkakabili sa kanya, no? Pero dahil ano po to noong 2022, so may depreciation na po nangyari diyan, okay? So VTPL may 500,000, ay po, VTPL po So on top. So dahil po siya ay may 5 seats, yung capacity niya 100 per tao, 100,000 per tao. Baka sabihin mo 100 pesos lang. Okay, 5 seats including driver, no? Hindi, depende sa ano. May bayad na to. So, yung Civic pala hanggang 5 seats lang. Yung kay Albert 10 eh. Capacity, no? So ito sample lang no motor claims process no motor claims sa accident scenario. May 3 daw pong tao na hospitalized due to bodily injury, 150,000 yung claim. So subject to inner limits yung kanina pinakita natin, 'di ba? May 50,000, may 500 per day, ganyan. So meron pong sample din, wounded Alaskan Malamute. Ano po ba yung Alaskan Malamute? Gatas. Dog. So pagka bunggo, dog. Ganon. Naipasok ko pa no? So yan. Alaskan Malamute is a breed no na aso. So pwede po 'yon maka-claim ng VTPL na sa property damage. Nabangga po hindi po kasama yung aso sa loob ng sasakyan. At hindi siya yung nagmamaneho. Okay. So one damaged third-party vehicle due to accidental collision, 160,000. So papasok po din yan siya sa property damage ng VTPL. So another scenario, one damage insured, car due to accidental collision, 95,000. So may less deductible po yan pag sa OD theft papasok. Okay? So yun po yung ano niya. So yung coverage niya doon. So lagi may deductible pag gano'n. Okay, requirements for own damage claims. Ayan, para sa kaalaman po, yung mga laging katanungan natin, paano na ang gagawin kapag tayo nasangkot sa mga ganyang aksidente. Actually, ito po yung gusto kong i-share lagi sa videos sa aking pagbablog, yung mga road safety. Kasi against sila sa pagpapalisensya. Bakit? Hindi po nila alam. May mga hindi pagka nabangga na po sila, puro Facebook ang tinatanungan nila at YouTube. Paano to? Anong gagawin ko? Ano yan? Hindi ka kasi umatid ng mga ganyang seminar, yung mga ganon. So, mas binungangaan mo yung mga kasama mo, katabi mo. Stress, di ba? Stress po yan. So, dito po, kailangan po ng police report. So, notarized affidavit, whatever how you pronounce it. So, original LTO, certificate of registration. Siyempre, dapat updated yan. May ano din yan, may nag-vlog po niyan. Nakarehistro at hindi nakarehistro. Pero possible bang sino kakasuhan? Pero ibang hindi siya insurance kasi kaso naman. So pwede pa rin po makasuhan din yung pwedeng mapawalang sala yung hindi nakarehistro. Lalo na kung kasalanan nung ang ng batas, no? Hindi patas. So ayun. So pictures of damage portion picture. Kaya po tayo pagka nagpapa-issue ng policy, humingi tayo ng picture 4 sides, no? Meron po ba dito na kapag pa-issue na ng policy ng car? Ayan, pinakita niyo po yung picture. So, ayun. So, minsan po ang naggagawa po sa bond paper, sinusulat yung date sa yung oras para katunayan, ito ay ngayong picture. Baka last year pa yung picture na yun, biglang may something happens, nagpa-file ng insurance. So, repair estimate, kung sakali pong meron na pong estima, talyer, para po sa issuance po ng LOA. So LTO Certificate of Registration, parang yun din po yun. Ayan, so Highway Patrol Group, Certificate of Alarm, kung sakali pong nakarnap, meron po siyang certificate na hindi na po makita
totally in 6 months. Medyo mahaba po talaga yung claim niyan. Kasi baka po mamaya carnap me yan. Alam niyo po ba yung carnap me? Bumili na sasakyan tapos sinabi na wala. Yung pala tawag doon, kinatay para ibibenta isa-isang pyesa. So minsan nakakabili po niyan sa Kapalangan. Sa Kapalangan, sa Banawe, yung ninakaw yung side mirror, pag bili niya, yung pa rin yung nakita niya, nakasulat yung plate number sa side mirror, parang akin to. Okay, so yan po, syempre kung ito po ay second hand, dapat po may deed of absolute sale or deed of sale. Ayan. Okay? So far so good. Babalikan ko na po kayo dun sa tanong ko kanina maya-maya po. Ano po yung tanong ko? Nandiyan pa kanina si Sir Billy noon. Ano po yung, ulitin ko yung tanong ko. Ano po yung part ng sasakyan ng hindi po nagkakaroon ng depreciation? Okay? So balik ko lang ulit dito. So requirements for own damage, kung sakali po na nasabit po kayo sa sarili nyong pintuan dahil hindi po siya nag-automatic. Wow, yung gate automatic. So police report from the insured. Police report, notarized with affidavit, LTO certificate of registration, driver's license, one valid of the insured photocopy, pictures of damaged portion, syempre pakita nyo kung saan parte, picture showing the plate number, baka naman ibang sasakyan po yan, magkakulay lang. Repair estimate, ayan po yan. So from the third party, yan po, certificate of no claim, LTO certificate. Kasi bakit po certificate of no claim? Baka naman po mamaya nag-file din po siya sa kabilang insurance company, nagdo-double claim. Again, ang insurance po hindi po tayo pwedeng maka-gain. Okay? So, LTO certificate of registration, driver's license, one valid ID para sa third party. Then, pictures of the damaged portion and showing plate number. Then, yung repair estimate. So, ayan po. So, yan po madalas ang hahanapin kung paano mag-claim. No? Yan po, para alam nyo lang po, madali nyo po nakakausap yung kliyente niyo. Baka sabihin, sige, sandali, papacheck ko. Kahit pa paano makapagbanggit po tayo sa kanila na alam po natin yung produkto na binibenta natin. No? Itong motor car insurance. Okay. So, yan na po yata yung last. So, ano po, meron na po ba kayong naisip kung ano po yung part ng sasakyan na hindi po nagde-depreciate? Anyone? Lalim. Hindi malalim ang isip, mataas ang isip ni Boss Bobet. Oh. Sa taas natin. Ano na? Wala ka po ng Gas? plate number. Oh, hindi nagde-depreciate. Ay, may rollback. Oh, di nag-depreciate. Okay, so sirit na. Yes, okay. So ang ano daw po, hindi nagde-depreciate kahit anong luma pong sasakyan. Yan. Windshield. Hindi po nagde-depreciate. O, di ba? May natutunan po kayo. So, ang yabang niyo po sa kliyente niyo yan, gaganyan kayo. O, bentahan kita. Teka, tanong ko muna sa'yo. Anong hindi nagde-depreciate yan, di ba? So, ayun. So, once again, salamat po sa mga umattend po ng ating training or seminar about the motor car. More to come dahil marami pa po tayong matututunan dito sa ating Provide University. Yeah.